Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito." Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos, at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy, ibibigay sa inyo ng Diyos anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan na kapag padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito ay yungib na natatakpan ng isang bato. "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo
na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kalagan ninyo siya, at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Yan ha. Pinagpalang linggo sa mga nasa labas. Sa orchestra at balcony, pinagpalang linggo sa inyong lahat. Ganon din sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabayo online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo ay nasa ikalimang linggo na ng ating paghahanda. Paghahanda sa mga mahal na araw. Ikalimang linggo ng panahon ng Kwaresma. Huling linggo. Bago tayo magdiwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil next week, sa susunod na linggo, ay linggo na ng palaspas. Ang bilis, ano? Ang bilis. 5 linggo na. At ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nag-aanyaya sa atin na pagnilayan ang mga nangyari at nangyayari sa ating buhay ngayon. Kamusta po ba kayo? Hello? Hindi kayo makasagot. Kamusta po? Father, ang hirap sumagot. Ang taas ng gasolina, di ba? Ang hirap sumagot, no? Tanungin mo ay katabi mo, kamusta ka? Okay ba? Okay pa? Kung hindi okay, okay lang. Kasi parte naman talaga ng buhay na hindi lagi okay. Okay? Ang gulo, no? Talagang ganun. Talagang parte ng buhay ang hindi maging okay. At hindi lagi okay. Gaya ng bida sa ating kwentong narinig sa ating ebanghelyo. Ang magkapatid na Marta at Maria, hindi okay. Bakit? Bakit hindi okay? May sakit muna. Huwag niyo munang patayin. No? Mamadali kayo. Mamaya mamamatay na siya. No? May sakit sa umpisa, di ba? May sakit ang kanilang kapatid na si Lazaro. Kaya nga, nagpadala sila ng mensahe kay Jesus. Ang sabi nila, may sakit ang iyong minamahal na kaibigan. Importanteng sabihin, minamahal. Bakit? Kasi pag alam mong yung minamahal mo, abay dapat kari-karipas ka. Diba? Dapat pupuntahan mo agad. Tama ba? Ba't yung nanay mo, hindi mo naman pinuntahan? Hello? Ayun lang, no? Si Jesus, pinalipas muna ang 2 araw bago niya pinuntahan ang kanyang minamahal na kaibigan. Pero, ang tanging nasabi lang ni Jesus nang malaman niya na may sakit ang kanyang kaibigan, sabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Ulitin ko po,
Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Gusto ko pong tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo ang mga salitang ito ni Jesus. Mamaya, babalikan natin. Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Inabot ng 2 araw bago binisita ni Jesus si Lazaro. O Father, kala ko ba mahal niya si Lazaro? Kala ko ba pinakamamahal siyang kaibigan? Bakit hindi agad-agad nagpunta? Bakit pinalipas pa ang 2 araw? Ginawa yun ni Jesus by purpose. Meron yung ibig sabihin. No? Meron siyang gustong bigyang diin. No? Huwag natin pangunahan si Jesus. No? Huwag natin pangunahan ang Diyos. Alam nyo, nung dinalaw agad ni Jesus matapos ang 2 araw, at nang mabalitaan ni Marta na parating na si Jesus, sinalubong niya si Jesus. Anong sabi ni Marta? Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. At yan din ang nasabi ni Maria nang makaharap na niya si Jesus. Si Maria kasi naiwan pa sa bahay. Si Marta, sinalubong na si Jesus. Kaya nung pagdating ni Jesus sa bahay at si Maria na ang nakaharap, ganun din ang sabi. Sabi niya, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sa mga salitang iyon, tingin po ninyo, sinisisi ba nila si Jesus sa sinapit ng kanyang kapatid? Hello? Kausap ko kayo, di ba? Ba't ayaw niyong sumagot? Ha? Sa tingin ninyo, yung sinabi nilang, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Tingin niyo ba, sinisisi nila si Jesus? Pwede. Kasi sana nandito ka. 2 araw inabot. Namatay. Pwedeng yun ang isipin. Pwedeng isiping sinisisi. Pero, pwede ring nanghihinayang sa nakaraan. Nanghihinayang yung sinabi, sana nandito ka, sayang. Di mo naabutan. Panginoon, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Di ba? Yung tono na yon pwede, di ba? Pwedeng nagsisisi o pwedeng nanghihinayang. Pero maganda yung sabi ni Marta. Pagkatapos niyang sabihin yan, ang sabi niya, pero nananalig ako. Kung ano man ang hingin mo sa Diyos, ibibigay sa'yo ng Diyos. Tingnan mo, no? Nasasaktan na siya, may pinagdadaanan, nagluluksa, maring nahihirapan, pero ganun pa rin ang pananampalataya niya kay Jesus. Ganun pa rin ang paniniwala niya kay Jesus. Kaya masasabi nating hindi niya sinisisi si Jesus. Hindi siya naninisi. Hindi po ba? Kapag may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin nagugustuhan ang kinahantungan, minsan tayo ay naninisi o tayo ay nagsisisi. Tama ba? Yung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, graduation na, no? Gagraduate ka ba? Ikaw ba ay maninisi o ikaw ay nagsisisi? Hello, sa mga hindi nakatapos mag-aral, naninisi, magsisisi. Pwede mong sabihin, kasi tatay ko mahirap lang, walang pampaaral. Naninisi. Pwede mong sabihin, kasi nanay ko hindi ako binibigyan ng baon, kaya hindi ako nakapagtapos. Naninisi. Pero pwede mong sabihin, kasi tamad ako kasi laro ako ng laro kasi cellphone ako ng cellphone. Ang hawak ko lagi, lip tint, pangkilay, ano pa, blush on, ayan, ngayon, buntis. Nangyayari ba yon? Nangyayari yan.
nangyayari yan. Ha? Yung hindi ka nakapagtapos, ikaw ba ay naninisi o nagsisisi? Yung namatayan at hindi nakapagpatawad, ikaw ba ay maninisi o nagsisisi? Alam niyo po, kanina, pagkatapos nung unang misa, kaninang umaga, binalita sa akin ng kaibigan ko na namatay na yung kanyang nanay. No? Kaya medyo iba yung pakiramdam ko. Kagabi, tinakbo lang sa ospital. Kaninang umagang 6:00 na misa, pinagdarasal ko pa na sana makarecover. Ngayon, mamaya, iba ng dasal ko. Tingnan mo, no? Ang bilis ng buhay. Ang bilis ng buhay. Kaya ikaw na may magulang pa, ikaw na kasama mo pa ang mahal sa buhay, para hindi ka manisi at magsisi, ibigay mo ng lahat. Mahalin mo. Sumunod ka. Ha? Kaya tayo kaya tayo nagsisisi at naninisi kasi hindi natin naibigay yung dapat na nating ibinigay. Hindi natin nagawa yung kaya naman nating gawin. Di ba? Kaya sa huli, nadidismaya ka. Pero, yung kamatayan, alam natin, parte ng buhay. Tama? Lahat naman tayo mamamatay. Pero, walang pagsisisihan at walang sisisihin kung binigay mo ang lahat sa buhay. Di ba? Wala namang makakapagsabi kung kailan. Pero kung binigay mo, wala kang pagsisisihan. Naninisi ka lang kung hindi mo nabigay. Kung hindi mo nagawa. Magsisisi ka lang kung hindi mo na itodo. Ganon din. Sa hiwalayang relasyon, yung mga may jowa dyan na naghiwalay, ikaw ba ay naninisi o nagsisisi? Pwede mong sabihin, kasi niloko niya ako. Kasi babaero siya. Kasi, di ba? Pwede kang laging manisi, pero pwede kang magsisi. Kasi bungangera ako. Kasi wala akong oras sa kanya. Hello? Alin kayo doon? Yung pangarap na hindi natupad, ikaw ba ay maninisi o nagsisisi? Meron akong kaibigan, lagi niyang sinasabi, kung noon pa, nag-ipon ako, di sana, hindi ako naghihirap ngayon. Nasabi niyo na ba yon? Nung pandemic, nasabi natin, sana noon nag-ipon ako. Pero ngayong tapos na ang pandemic, ginawa mo ba? Ayun lang, 'di ba? Ayun lang, no? Kaya nga naririnig natin ang sinasabi, kung maibabalik ko lang ang kahapon, no? Tama? No? Kasi nagsisisi. Kadalasan ang dahilan ng ating paninisi at pagsisisi ay dahil tayo ay nadismaya, frustrated. Katulad na lang ng mga Israelita sa ating unang pagbasa, tinapon sila sa Babylonia. Nadismaya sila dahil akala nila pinabayaan sila ng Panginoon. Sinisisi nila ang Diyos kasi naghihirap sila. Kasi pinabayaan sila. Puro sakit, pasakit ang kanilang nararamdaman. Pero ang totoo, sila yung sumuway sa Diyos. Kaya sila tinapon sa Babylonia. Kumbaga, sila ang nagbaon sa sarili nila at sila rin ang naghukay sa sarili nilang libingan. Di ba may ganon? Di ba may narinig niyo na ba yung ganong kasabihan nyo? Ikaw din naman ang naghukay ng sarili mong libingan. Ano ibig sabihin nun? Ikaw din na nagpahamak sa sarili mo. No? Yung hindi ka nakinig sa nanay mo. Sinasabi, mag-aral anak. Wala kang ginawa, kundi tambay-tambay. Boyfriend. Diba? Ikaw din ang naglibing. Tama ba yun, macho? Diba? Waldas ka ng waldas, tapos mamaya, utang. Nabaon sa utang. Sino may kasalanan?
Oh, ikaw din naman naghukay. Di ba? Ano yung ganun kasabihan, di ba? Ba't ayaw niyong sumagot, ha? Nagigigil ako sa inyo, no? Guilty ba kayo? Ha? Father, ang sakit-sakit na, masyado ka. Kasi ganun, di ba? Kadalasan, kasalanan natin eh. Tayo may gawa. Kaya tayo nagdurusa. Kaya tayo naghihirap. Pero ganun pa man, ang totoo, hindi pinabayaan ang mga Israelita ng Diyos. Kaya nga, ang tanging nasabi ng Diyos, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Ibabangon tayo ng Diyos. Kahit pa tayo ang may dahilan ng sarili nating kasawian at kapabayaan. Yun ang maganda sa Diyos. Kahit kasalanan mo, kahit ikaw ang nagdala sa pagkalugmok mo, ibabangon ka pa rin ng Diyos. Pero kung pipiliin mo ang Diyos, kung magbabalik loob ka sa Diyos, kung magsisisi, tingnan mo ang tao, kapag nadismaya, nagtuturo ng iba. Ano tawag natin doon? Naninisi. Pero kapag nagdismaya at tinuturo ang sarili, ano tawag natin doon? Nagsisisi. Di ba? Yung naninisi, wala nang pag-asa yan. Wala nang mababago yan. Bakit? Hindi niya nakita ang sarili. Sisi lang ng sisi sa iba. Tinutuon sa iba. Pero yung nagsisisi, may pag-asa pa. Kaya pang magbago. At ito yung pinapakita sa atin ng ating mga pagbasa. Hindi ito para magturo, kundi para umako. Dahil walang mababago kung magtuturo. Walang mapapala kung maninisi ng iba. Dahil ang tanging kaya nating baguhin ay ang mga bagay na kaya nating akuin. Ulitin ko. Ang mga bagay na kaya nating baguhin ay ang mga bagay na kaya nating akuin. Ikaw ang nagkamali. Ikaw ang nagdala sa sarili mong libingan. Akuin mo at ikaw ay makakapagbago. Naalala niyo po yung sinabi ni Jesus kanina? Ano yung sabi? Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Kung ikaw ay nakakaramdam ng sakit o sakit, kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay nawalan, hiniwalayan, hindi ka pa mamamatay. Huwag masyado ma-emote. Buhay ka pa. Magsisi lang. Tama? Hindi ka pa mamamatay. Relax ka lang. Sabi nga, hindi magwawakas sa kamatayan. Father, yung kaibigan mo namatay yung nanay. Maring oo. Masakit. Pero hindi mawawakas ang lahat sa kamatayan. Ano ibig sabihin? Makakabawi. Yung kamatayan, parte yan ng buhay. Pero para hindi ka magsisi at hindi ka manisi, ibigay mo na ang lahat sa iyong buhay. Hindi pa katapusan. May magagawa ka pa para lumaban. Amen? Amen.